kapayapaan. Papuri ka sa salamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang tuwirang pag-asa at ligaya. Siyang magdudulot ng saya at sigla. Sa Kanyang lahat, uhugutin ng kabutihan at kabanalan. Siya ang pinagmumula ng lahat at pawang kabutihan ay di napaparang sa Kanya kailanman. Kaya't halina kayo mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Walang kapantay ang Diyos. Sino nga bang tao ang hindi nag-iisip? Sino ang taong hindi manghihina? Tao ka lang, di ba? Subalit yung katwirang lagi po itong tinuturan ng Espiritu, anak, maaari niyong sabihin na tao ka lang, maaari kang manghina sapagkat ikay may katawan. Maaari kang mahirapan sapagkat ikay may katawan. Subalit huwag ikatwirang lagi sa tuwina. Tao lamang ako, wala akong magagawa, kaya ako'y nagkakasala. Hindi na tama ito, anak, sabi sa akin. Nasa inyo po kung pakikinggan nyo yun, kung pagtitiwalaan o paniniwalaan nyo. Kaya dahil sinasabi niya yun sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nakatatakot po na bilang tao ka nga ay lagi kang mga tuwira na tao lang ako, kaya ako nagkakamali, kaya ako nagkakasala. Paano daw maitatama kung laging katwiran ay tao lang ako? Ngunit yung napagal ka, napagod ka, nahirapan ka, naturalmente lang na maramdaman mo yan sapagkat kung nagtatrabaho ka, gumagawa ka, naglalakad ka, makakadama ka ng pagod. Nang dahil, halimbawa, kailangan mo magtungo sa dakong iyon, lalakad ka lang, wala kang sasakyan, mararamdaman mo yung pagod. Katawan yan eh. Gumawa ka ng gumawa, walang makapagtatrabaho sa dapat mong gawin, ikaw lang, wala kang aasahan, napagod ka, natural lang yun. Katawan mo yan eh. Ngunit yung sasabihin mo lagi, katwiran mo, tao lang ako. Kaya ako nagagalit, kaya ako nagngingit-ngit, kaya ako nagkakasala. Hindi pala yun katwiran ng tao na dapat maging katwiran tao. Sapagkat kaya nga may Diyos, kaya nga may Espiritu Santo, kaya nga may banal na Espiritu, upang kapag tinanggap mo, mawala yung katwiran mong tao lang ako, marupok ako, mahina ako. Sapagkat kapag ang Espiritu pala ng Ama ang naghari, sadya nga palang mapipigilan mo yung galit sa puso mo. Matitimpi mo yung sarili mo sapagkat ang Ama ang magtitimpi nun sa sarili mong pagkatao na binigyan niya ng sigla at pag-aalab ng pagmamahal ng Espiritu niya. Kaya lang sadyang napakahirap ipaunawa ang tama at napakahirap ipatanggap ang totoo, lalo nga't wala ngang pangunawa. Kaya't binibigyan ng pangunawa ng Ama ang mga anak niya upang wag mapangatwiran sa hindi tama. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. At sa kabila ng may ulan, maulan, nandyan pa rin kayo. Hindi naman kayo lahat nagpapagamot, di ba? Kundi ang iba sa inyo'y gustong makinig ng mensahe, di ba? At magalak magpuri kayo, sapagkat kung papaano bilang tao na gustong makinig ng mensahe, ang Ama na may gustong-gustong magparinig sa mensahe niya. Sapagkat, ano ang gagamitin ng taong lakas kung wala siya? Saan huhugot ng lakas ang tao kung wala siya? Subukan mong umayaw, subukan mong tumugot. Tingnan mo kung hindi ka marubdob ng panghihina. Yan ang susi para lumakas ka.
Yan ang paraan para sumigla ka. Ang patuloy mong mithiin, nagmagamit ng Espiritu ang katawan mo. Huwag ang demonyo magpagamit ka. Huwag sa demonyo paggamit ka, sapagkat igugupo ka niya. Bakit nga ba ang tao'y kay rupok nga at kay daling sumuko, wika nga ng Ama? Kaya sa maraming katanungan, eto pinatunghay at binuksan. Kaya nakapagpaalam na naman ang mga gat nitong kataga. At yan ang patotoo, ang salita ng Ama'y nagbibigay sigla. Kaya mula kay Isayas, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano. Hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. Purihin ka, Ama. At ito ang dapat gunitain, alalahanin sa tuwing parang hindi mo na kaya. Kaya nga wika ng Ama, ang salita ko, ang hanapin nyo, ito ang katugunan sa mga tanong nyo. Ang salita ko, ang pag-aralan nyo nang di matitigib kayo ng gulong-gulong isipan nyo at di matangay ng damdamin nyo, naroon ang galit at puot nyo. Kaya naman ang salita ko, kung gugustuhin nyo siyang magbibigay siglat liwanag ng isip nyo, para nang sa gayon, malagpasan nyo lahat ng dapat nyong daanan hanggang kayo'y makaabot sa sadsaran. Walang ibang lakas. Hindi mo man gusto ang nagaganap sa iyo, iniiwasan mo na, nakakamtan mo pa. Kung kinamtan mo at ayaw mo, at niloob ng Amang maganap sa iyo, siya lang ang paraan para maulagpusan mo ito. Sapagkat ikaw tao, hindi mo naman gugustuhin mapahamak ka, di ba? Hindi mo naman gustong mapahiya ka, di ba? Hindi mo naman gustong mabigat ang dalahin mo, di ba? Hindi mo rin naman gustong ikaw na lang ang magpasa ng magpasa at ang kapwa mo'y makatawa na lang siya. Ngunit kung binigay ng Ama, pinahintulot niya, isipin mo na lang, hindi ka niya pababayaan. At kapag ito ang itinala niya sa isip mo, at binuksan niya ang puso mo para matuwa magalak ka, may laban ka na. At ito ang panlaban. Ang gunitain mo, ang salita niya'y buhay, at yang bulay-bulayin mo, wag ang kung ano-ano. Sapagkat kapag ang salita ng tao at ginawa ng kapwa mo, ang inaalay mo sa isip mo, tunay na manghihina ka. Sapagkat ang nagpapakabuti, wala nang gustong gawin kundi magpakabuti. Ang nagpapakasama, wala nang gustong gawin kundi pahamak ang kapwa. Paano ka? Kung niloob itong gawin sa iyo, sino tanggulan mo? Sinong maaasahan mo? Walang iba, tanging Ama. Kaya, huwag kang magpagupo sa iyong isip na litong-lito. Huwag kang magpatangay sa damdamin mong nasasaktan. Huwag kang magpaalala sa kapwa mo tao. Ikaw ang umalala sa Ama at aalalahanin niya, pangako niya sa iyo. Gayon pala siya. Ang wika nga niya, anak, hindi ako tulog, hindi ako bulag, hindi ako bingi, hindi ako manhid, hindi ako mamamatay, kahit sinong mamatay. Lagi akong buhay. Ako'y isipin mo, bubuhayin ko sa isip mo, mabubuting aral ko. Buhay ba ang Ama? Mapahiya ka man sa kapwa mo, tao lang sila. Hindi ka nila bubuhayin. Ipahiya ka man ng kapwa mo, hindi ka nila makukuha. Ngunit ako, kapag hindi mo ako inalala, magugupo ka nila. Kaya huwag kang patangay sa kapwa mo. Ako, isipin mo.
Yaon pala ang Ama. Kaya napakahalaga ng mga salita niya. Napakahalaga ng mga aral niya. Kaya't kung bubulay-bulayin nyo, kapwa nyo, ngit-ngit na ngit-ngit, galit na galit sa inyo, kayo'y hindi nagagalit. Kapwa nyo lumalayo sa inyo, inaayawan kayo, nagngingit-ngit, nagagalit, napupot sa inyo, kayo'y natutuwa. Sapagkat ang nagpapagalak, hindi nyo nakikita, ngunit kasama nyo. Hindi nyo makita, ngunit nasa inyo, sapagkat tinanggap nyo ang Espiritu niya. Kaya't uyamin man kayo, pag-usapan man kayo, sa anumang uring pag-uusap, maligaya pa rin dapat kayo. Sapagkat hindi naman kayo matutuwa kung walang ikatutuwa, di ba ga? Ngunit ang Ama matutuwa kapag sinunod nyo siya. At habang natutuwa siya, nagagalak ka ring anak niya. Sapagkat kung paano siya sa ginagawa mo, ang patuto niyang lumalakas ka, sa puso mo'y may sigla ka. Humagulgol ka man ni loob niya, pinatulo man ang luha mo, nakita niya. Ngunit pagkatapos ng lahat na pahintulot niya, inaampat, pinaparam niya, pinasisiglat, pinaalam niya, ang puso mong dapat ay masaya. Gayon ang Ama. Kaya huwag siyang kaliligtaan. Huwag siyang lilimutin. Siya ang pag-asa ni numan, wala nang iba pa. Alalahanin mo kung anong kasalanan mo, isuko mo. Alalahanin mo kung anong pagkakamali mo, isuko mo, dahil tao ka nga na naunang buhay mo, hindi mo siya kilala. Ngunit nang nakilala mo na siya at nagsusumakit, nagsusumikap ka, alam niya yaon. Siya na lang ang gawin mong pag-asa sa buhay mo. Sapagkat wala na. Nang isinuko mo na at walang-wala ka ng magagawa, tanggapin mo nang wala ka ng kaya. Siya ang kakayahan mo. Kaya hintayin mo ang saklolo niya. Sa oras na alam niyang hindi mo na kaya, kikilos siya. Kaya pala kung minsan niloloob niyang, anak, alam ko dito ka mahina, ibibigay ko sa'yo para palakasin kita. Anak, alam ko dito ka marupok, ibibigay ko para ikay tumatag. Anak, alam kong dito ka nahihiya, ibibigay ko para lumaban ka sa pagkapahiya mo. Anak, alam kong kulang ka, ngunit alalahanin mo, punong-puno ako ng lahat ng kulang sa'yo. Magising sa katotohanan, tao'y alabok at marupok, para patibayin ang alabok at patatagin ang espiritu. At kapag matatag ang espiritu, matatag na rin ang isip mo tao, sapagkat ang isip mong sumasayo ay ang Amang hindi nagmamaliw ang katapatan sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ayaw mo na. Ngunit bakit nakalalaban ka pa? Gusto mo nang umayaw, bakit sumisigi ka pa? Dahil Ama mo ang nagpapasigi sa'yo. Hindi mo siya nakikita, tinitindig ka niya. Hindi mo siya makita, binabangon ka niya. Umaayaw ka na, ang sabi niya, huwag anak ko. Sapagkat kung tutugot ka, di mo makikita ang pangako ko sa iyo. Kaya't laban. Lumaban ka sa kabila ng siphayo, sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng puot ng kapwa mo, na ikay di napupuot, ako'y matutuwa sa iyo. Sapagkat ako'y ako, noon, ngayon at kailanman. Kung walang makikibak at pakikibakahan ay kabanalan, sinong sa akin tuwirang tatatakan ng kabanalan? Kaya't laban, hamon, mga mahal. Ginulapi ka ng kapwa mo,
Sa di batid mo't bakit ganito? Akong nakababatid, akong nakasisilay, walang malilihim kailanman anak ko. Kaya't kung anong ayaw mong ginawa sa'yo ng kapwa mo, alalahanin mong mabubuting ginawa mo, bandang huli ganti ko ay akin pa rin ito. Sapagkat kung di man makita yaw ng kapwa mo at ako nakasisilay sa'yo, di ko man pagdakay inangat ang paa mo. Hintayin mo, iaangat ko ito para makalaban ka't makahakbang at di kita bibitawan. Huwag kang lilipat ng kung ano-anong bayan. Ako pa rin ang bayan mo. Sapagkat ako pa rin noon, ngayon at kailanman. Mga mahal ko, inilalahad ko ang dapat niyong pagbulayan. Pinaririnig ko ang dapat niyong pagnilayan. Suriin niyo ang lahat kong katagang binibitawan, na kung bilang talinong katauhay di may luluwalyaan. Kaya't kayong mga nanghihinay aking pinalalakas. Sa hamon niyo sa buhay ay huwag kayong susuko kailanman, sapagkat kung paano kayo ginugupo ng kapwa niyo at kalaban, hindi kailanman mananaig yaon kung ako pa rin sa inyong buhay. Sapagkat may paraan ako na di pa mamaraan ng kahit na sino. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung nawawalan ng tiwala sa inyo ang kapwa nyo, subalit ako'y tiwala ako'y naroroon sa inyo. Ano ngayon ang mawawala sa inyo kung ako ang nagtitiwala sa buhay inyo tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Wala namang masasabi ang tao kung walang kaisipang pag-iisipan niya yung gayon at ganyan. Kaya nga, sa bawat nagaganap sa buhay nyo, kung ang iniisip nyo'y yaong ama na hindi nyo nakikita, may katwiran pa rin kayong mabuting daratal sa isipan at yun ang panaigin nyo, hindi kayo madidimlan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaun baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ako si Yahweh, tanging ako lamang, ang tagapagligtas, wala ng sinuman. Ako ang naghayag, nagligtas at nagbalita. Noon ay wala pa na kinikilala kayong ibang Diyos. Kayo ang saksi, ako ang Diyos. Alalahanin ninyo sa iba't ibang dahilan kung bakit ang tao ay nagagalit. Sa iba't ibang dahilan kung bakit ang tao ay nawawalan. Sa iba't ibang dahilan din parang tao ay mahango. Sa iba't ibang kaparaanan parang tao ay iligtas. Mahal na mahal ko kayo. Ang asahan niyong tuwiran na yung kaparaanan ng Ama, patuloy niyong buhayin sa isip niyo, may magagawa siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Kaya't ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at kailan may hindi mapaparang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mapalad ka, mahal na kapatid, may asawa kang mapangunawa at nakadama. Sa totoo lang, kung wala siyang pandama, hindi niya rin maunawaan ang gawain ito. Ngunit purihin ang ama't nakadama ka. Kasi umintindi ka. Tinanggap mo, pinagnilayan mo, kaya nakadama ka. Ngunit kung ikay pumaparito, at wala kang iniisip, kundi iatid mo lang siya,
O dili kaya ay kayo makipagkwentuhan, ay wala kang mararamdaman. Kaya napakahalaga ng makikinig at pinagninilayan. At yan po ang paraan at dahilan din para tumibay. Sa mga pinagdaraanan ko po, kundi sa mga salitang ito, wala na. Di ko na kaya. Kaya pare-pares lang po tayo sa salita humuhugot ng lakas. Sapagkat nagtitiwala tayong lahat ng Diyos natin ay buhay na lumilingap. Buhay ba ang Diyos? Ano nga ang pangalan mo? Ano? Anong pangalan mo? Nati. Oh, buti pa si Nati. Nakikinig ka ba? Naunawaan mo na? Hindi pa masyado. Sa makatwid, alam mo na lahat ang sinasagot mo dahil ang sagot mo sa tanong ay tama naman. Buhay ba ang Diyos? Kaya maliwanag na nababago ng Ama ang isip ng tao, di ba? Magnilay po kayo. At paano niya ito babaguhin kung hindi mo siya hinahanap? Kung hindi mo siya ginugusto? Kung di ka makikinig sa Kanya? Makikilala mo lang pala siyang totoo kapag nakinig ka, sumunod ka. Ang iba, ang katwiran ay ito. Kung yun ang simba ng simba, hindi nagbabago, ba't ako sisimba pa? Maling katwiran, ano po? Lalo na kung ikaw may problema, dumulog ka ng dumulog, dapat nga ikaw ang magpakababa ng magpakababa sa amang dakila. Hindi yung bibigyan mo ng problema ang kapwa mo, tapos ang kapwa mo pahihirapan mo, at ikaw naman todo pasa lang, hindi ka manalangin, hindi ka sumamba. Hindi tama. Ang gusto ng Ama, ikaw ang naging problema, ikaw ang magpakasakit. Diba? Huwag mo idahilan na nahihiya ka sa tao. Ba't ka sa tao mahiya? Sa Diyos ka mahiya. Buhay ba ang Ama? At yan po ang kuminsan napakahirap itama sa tao. Napakahirap ikatwiran sa tao. Kuminsan hindi mo problema, pinoproblema mo. Iyon namang may problemang nagbigay ng problema, bali wala lang sa kanya. Parang todo pasa lang. Sasabihin, inuunawa, tinutulungan ka. Paanong paraan? Ang paraan lang makiisa ka sa Diyos. Dahil wala na kayong magagawa, di ba? Totoo po yan. Ganun pala talaga. Dapat kung wala na kayong magawa, magkaisa na lang kayong magmahalan. Magpakababa, huwag puro sama ng loob ang pinapasok sa puso. At huwag puro hinanakit pagdaramdam at sinusuri na lang kung ano yung may tao pong ganun Ang alam lang yung kanya, pero yung sa kapwa niya hindi niya alam. Masasakitin ang loob. Madaling magtamdam, madaling magtampo, pero hindi inisip yung magaganda at mabubuting ginawa sa kanila. May tao palang ganun. Ano po? Kaya dapat, bilang mga tapat at totoo, magkaisa. Katulad nyo, yung kapwa ninyo hindi maunawaan kayo. Subalit kayo mismong mag-asawa, dapat magkaunawaan, di ba? Ngayon, halimbawa magkakapatid, nagkaroon ng problema, dinamayan ka ng kapatid mo. Ikaw na dinadamayan, ikaw mismo ang magniklohod, magpakababa. Diba? Hindi ikaw ang magmatigas. Huwag ikaw ang magmatigas. Huwag ikaw ang maging sama ng loob. Puro sama ng loob. Puro sama ng... Anong problema ng kapatid mo sa pagkakaganyan ng buhay mo? Wala naman, diba? May tao pong ganon. May ganyang tao. Problema ng sarili niya. Pinapaproblema sa mga kapatid. Pag hindi naman pinaproblema, parang kung papaano na. Naku. Pare-parehas ang problema, no? Kaya kung minsan may sasabihin na pinabayaan ka ang kapatid, hindi naman alam ka ng mga tao kung ano nang ginawa sa kapatid. May mga taong walang hiya, di ba? Mayroon po palang tao. Alam niyo po, sa 14 na taong kong paglilingkod, sa 14 na taon, iba't ibang ugali na ng tao ang nakita ko. Iba't ibang ugali na rin ng taong pinakita,
Kisama sa akin ang Ama. At alam niyo po ba kung anong nasuri ko? Pinakamasarap pala sa lahat. Kapag may pinagdaraanan ka, manalangin ka na lang manalangin. Lumuhod ka na lang ng lumuhod. Kung di ka makaluhod, umupo ka ng umupo. Kung di ka makaupo, mahiga ka ng mahiga. Kung di ka makahiga, abay, patay ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kesa, sabi nga, pag pinaiyak ka ng Diyos, pagkatapos ng iyak mo, ginhawa na ipakiramdam mo. Pero pagkatapos mong umiyak, huwag ka nang magalit. Tapos na yung galit. Alam niyo po, kaya pala may mga taong pinili para maging halimbawa. Yung experience nila, yung mga pinagdaraanan nila, yung mga pinakikibakahan nila, maibibigay sa kapwa-tao, maibabahagi sa kapwa-tao. Yun pala ang pinakamatibay na halimbawa. Kaya lamang, may mga taong totoo na sinasabi mo, ayaw pang maniwala. Pinapaliwanag mo yung tama, ayaw tanggapin. May sarili silang dahilan, may sariling katwiran, may sariling gusto. Aba, ang sabi nga, hindi ba pagka nag-asawa na yung magkakapatid, humihiwalay na sa saya ng magulang? Kaya ka lang tutulungan ng mga kapatid mo dahil nagmamahal sila sa'yo? Ngunit kung walang maitutulong dahil mahirap pare-parehas kayo, bay magkanya-kanya kayo ng langoy. Subalit kung anong kakayahan, magtulungan, magdamayan, nandun yung pagmamahalan. At kung may pagmamahalan naman, walang tampuhan, walang pagdaramdam. Alam nyo mga mahal, kaya pala ang mga pinagdaraanan sa buhay ay binibigay ng Ama para maging isang tuwirang kang halimbawa kanino man. O sige, magtaas ang mga kamay. Kumisan, sarili mong dugo. Ginawa mo ang lahat pagkatapos ikaw ang napahamak. Wala ang kwenta. Bandang huli, masakit pa loob sa'yo. Bandang huli, sasama pa loob sa'yo. Kaya kung minsan pala, tumitigas ang loob ng tao. Pinababayan, bahala ka nga, mamatay ka. Di ba may taong ganon? Ngunit kapag may takot ka sa Ama, anong sasabihin? Anong dapat mo sabihin? Hay, ipanalangin natin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sapagkat magkwento ka man ba ng magkwento sa kapwa mo, yung hindi nakakaunawa, walang mangyayari, sisiraan ka lang. Ngunit ikwento mo ng ikwento sa Ama. Sigurado, hindi mo man siya kaharap, para mo siyang kaharap. Panginoon, ba't ba ganon? Ama, bakit ba ganon? Ano pa ba ang mali? Ano pa ba ang kulang? Ba't naman ganon sila? Bakit ganon? Para kang baliw na nag-iisa. Subalit, masaya ka. Dahil damang-dama mo, yung sinusumbungan mo'y buhay. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung di ka nasiyahan, at gusto mo pa ng kapwa mo, pipili ka ng kapwa mo. Yung totoo sa'yo, yung nakakaunawa sa'yo, yung totoong mahal ka, yung minamalasakitan ka, hindi yung kunwari lang. Pagkatapos mong nakipag-usap sa kanya, siya pa ang naging dahilan para lalong sumama ang problema mo. Hindi ba ganun ang nangyayari? Sapagkat, ang mapagmagaling at nagmamagaling, aba, kinukwento niya yung kagalingan niya. Ngunit yung hindi niya namamalayan, nasisiraan niya pala yung kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang habilin. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Ako si Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Napakasarap ang pangako ng Ama. Kung hindi sa mga pangakong ito, ayaw ko na, sabi ng tao. Totoong totoo. At hindi po ako naniniwala sa aking nakaraan, sa aking experience, sa aking pong talambuhay. Hindi ako naniniwala na ang tao ay di magbabago. Kayang baguhin. At ang patutoong mababa ang puso mo, mababa ang loob mo, hindi ka matampuhin. Hindi ka maramdamin, kasamaan po pala ng ugali yun. Totoo yan, mga kapatid.
Eto, naninindigan po ako dito. Kapag maramdamin ka pala sa demonyo yun. Kasi, yung damdamin mo pala, pinahihirapan niya, sinasakitan niya, ang isip mo nililito niya, ginugulo niya, para magalit ka. Kaya humingi ka sa Ama ng awa at habag, para hindi ka magiging ganon. Kay papalad ng magkakapatid na magandang samahan, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan. Ngunit paano kung mayroong walang alam kundi sariling damayan? Diba? May ganun palang uri ng mga tao. Alam niyo po, araw-araw mga dumudulog, araw-araw nababatid mo yung problema sa mundo. Araw-araw may taong totoo, may taong hindi pala totoo talaga. Buhay ba ang Diyos? Napakasarap namnamin. Yung nagmamahal sa'yo, inuunawa ka. Pinagbibigyan ka. Minamalasakitan ka. Kaya kapag nakatagpo ka ng tapat na nagmamahal, nagkakaunawan kayo, huwag mo siyang lolokohin. Huwag mo na siyang lilinlangin. Huwag mong pahalagahan ang sarili mo. Sapagkat ang Diyos ang may sugo sa iyo noon. Kaya ka nagawang mahalin. Kaya kang nagawang tanggapin. Kaya ka nagawang kupkupin. Pagkatapos, ang pagkatao mo, hindi mo pa babaguhin, hindi mo pa isipin ang mabuti. At ang sarili mo pa, aba, napapagod lahat ng tao, di ba? Kung halimbawa napagod ka sa hanap buhay mo, anong problema ng kapwa mo nagpakapagod ka? Sarili mong trabaho yan, sarili mo intindihin mo dyan. Di ba? Pare-pares namang lumalangoy sa tubig. Tama ba? Kaya lamang may mga taong ang alam lang nila yung napagod sila. Pero yung napapagod na kapwa hindi nakikita. Ang sabi ng Ama, suriin mo yung napapagod na kapwa mo bago ka magsuri sa sarili mo, ano bang ginawa ng kapwa mo sa iyo? Kapag nakita mong mabuti ginawa sa iyo, abay mahiya ka naman. Di ba ga? Mga minamahal, kaya nga kung minsan hindi makamtan ng tao yung kalayaan dahil sa kataasan. Kung ang hinihingi ng pagkakataon ay ang dapang-dapa ka, magpakababa ka sa amay gawin mo. Sapagkat ito kailangan. Huwag ang tao ang pagmasdan mo, huwag ang tao ang isipin mo, huwag ang tao pakinggan mo, kundi ang Diyos ang pakinggan mo. Sapagkat siya ang magtataas muli sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, paano ito maunawaan kung ayaw nakikinig? At paano mararamdaman ang totoong pag-ibig kung walang pinakinggan kundi sarili? Mararamdaman nyo lamang ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ng Ama kapag ang puso nyo'y siya. Yan ang patotoo. Nasa sa iyo siya at suma sa iyo ka sa sarili niyang paglingat. Buhay ba ang Ama? Suma sa iyo siya at suma sa kanya ka, paglingap niya'y ganap. Nararamdaman mo kahit ika'y higa, nakahiga, nakaupo, nakatuwad. Ba't ka naman tutuwad kung may isip ka? De tumiretso ka. Di ba ga? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat. Purihin, purihin, purihin ang Ama, kundi sa kanyang patnubay, sa kanyang espiritu, sa kanyang kabanalan, sa kanyang mga salita, tunay na wala ngang makalalaban sa kabutihan. Purihin siya at dakilain ng mga anak na nakakilala at tumanggap, sapagkat siyang magsasadsyad sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. O nati, masaya ka ba? Kay palad mo, may anak kang lumilingap. Tama ba? Ano nga ang pangalan ng anak mo? Oh, ilang taon na si Elaine?
Si Elaine, ilang taon na? Ah. Apo. Sino ba siya? Ito, anong pangalan niyan? Anong pangalan? Ayun. Si Elaine? Ilang taon si Elaine? Ano mo si Elaine? Ayun, natama rin. Buhay ba nga ma? Maraming peke, di ba? Kung sa bagay may peke, sa tao may peke rin. Ano naman ang tawag sa peke na tao? Huwad. Hindi peke. Kung may stainless, may tupperware na plastic. May orokan, di ba? Medyo mahal ang orokan. Yung pinakamuray ano? Medyo mahal ang orokan, pinakamahal ay tupperware. Marami parang tupperware. Subalit, sabihin mang matibay ang tupperware, hindi pa rin buong buhay ay hindi siya nawawasak, di ba? Kaya, dahil plastic pa rin siya, daratalang takda, mawawasak pa rin yaon. Nasusunog pa rin ang tupperware. Buhay ba ang ama? Kaya ang gusto ng ama, huwag maging huwad, kundi maging totoo at tapat. Kung minsan nagiging huwad ka sa pananaw ng kapwa mo dahil sa kasinungalingan ng kapwa mo tao. Ngunit, hindi pa rin matitigib ng pait ang buhay mo at puso mo. Hindi matatambakan ng basura kung ang ama ang suma sa iyo. Sapagkat, isipan mo'y kinukuha niya. Kung natatalo ka na ng mga suliranin mo, ang isip mo'y inaagaw niya. Kaya makakamtan mo pa rin ang liwanag kapag siya ang kapiling. Buhay ba ang ama? Kaya't sa inyong lahat, walang dapat gawin kundi ang kaya pala may mga hinirang na dalaga, binata, na yung tapat na mga hinirang ayaw ng mag-asawa sapagkat gusto na nilang mapuspos ng kabanalan. Gusto nang magpakabanal kay papalad ng mga gayon. Ngunit may asawa ka rin naman pala, may asawa ka man pala, maari ka rin makatupad sa kabutihan at kabanalan. Kung tatanggapin mo ay ang ama, kung tunay na siya ang paghahariin mo, at huwag mong pananaigin ang pagkatao mo, at huwag ka ring patatangay sa bilang tao ka. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, akayin nyo ang mga bulag sa mga lansangan na hindi pa nila natatahak yaong kadiliman. Sa harapan nila ay gagawing liwanag at papatagin ko ang baku-bakong landas. Buhay ba ang ama? Oh, kay sarap damhin ng iyong kabutihan, ama. Kay sarap lingapin ang kapwa mo mapagmahal. Ngunit kay hirap ng mahalin ang mahirap mahalin. At walang makagagawa niyon, kundi ikaw lamang. Kaya hilingin nyo kung paano kayo magmahal sa mahirap mahalin. Sumainyo kapayapaan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, kay buti ng ama. Iba't iba na po ang dinanas ko. Sa gawain nating ito, naranasan ko na pasyente, ginamit ang pangalan ko para sa mga kapwa niya, kikita siya. Iba-iba na. Ano? Iba't iba na ang dinanas.
Ngunit, alam niyo po ba kung ano nagpapagalak lang at nakapagpapatibay sa iyo? Ang Diyos na tinanggap mo at ang kapwa mo nagmamahal ng totoo sa iyo. Kapag ang salita ng Ama ay pinagnilayan mo, totoong totoo pala. Marunong ka bang magmahal ng tapat sa kapwa mo? May magmamahal ding tapat sa iyo. Marunong ka bang makipagtotoo sa kapwa mo? May makikipagtotoo rin sa iyo. Kaya huwag niyo pong isipin lahat ng tao'y masama. Mayroon palang mabuti tama at gawa niya'y mabuti talaga. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, sa mga ginagawa ng kapwa mo, parang nagkakatakot ka na, no? Parang natatakot ka ng maniwala. Parang natatakot ka ng magtiwala. Ngunit, kung natatakot ka man sa kapwa, sa Diyos, huwag kang bibitaw na maniwala at magtiwala. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, mula muli kay Isayas, balita ng kaligtasan. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ni Yahweh, yung mga tao na hinirang niya. Panginoon ko at Diyos ko, ito na lamang ang pag-asa ng mga hinirang mo. Buhay na buhay ka, sapagkat Diyos na buhay. Na humirang at sumunod naman ang mga nagpalipin sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mahal na kapatid na LP, Agnes, happy birthday to you. Wari ko'y kagabi. Ano na ang petsa ngayon? 8 na? 7 kahagabi. Kasi iba yung oras doon, ano? Happy birthday. Kagalakan, kasiyahan ng mga tao, yung mabati mo, ano po. Ngunit kung minsan, sa pagkagusto mong bumati, mayroon namang nagagalit. Ang hirap kaya, ano? Alam niyo po, napakahirap ng lingkod. Sa kagustuhan mong magpagalak, nagpapagalak ka. Kung naiinggit naman yung kapwa, buti pa kasi binati. Ba't kaya yun binati? Sabi ko, Panginoon, kaya ayoko nang bumabati eh. Kasi po sa dami ng, pakinggan niyo po, hindi ako nananawagan. At hindi rin po ako mananawagan. Lalong hindi naman po ako magmamakaawa. Magpapaliwanag lang. Alam niyo po, hindi naman kayo lang ang pinaglilingkuran namin dito eh. Naglilingkod din po sa iba't ibang lugar, di po ba? At sa bawat lugar na tinunguhan, may mga nakakakilala sa iyo, kung minsay magte-text sila. At sa bawat mga tagasunod, mga chapter, mga lingkod, mga sumusunod, mga pasyente, ilan po sila. Partihin mo yan. May Viber, may Skype, may Facebook, may cellphone. Aba, totoo po. Pag wala na akong pinakinggan at binasa, kundi yung mga message sa Skype, sa Viber, sa Facebook, sa cellphone, baka umutot man po, hindi na ako makakapunta ng CR. Ano? Pero, bakit ganun? Masama ka pa rin, ano? Di bali na po. Ang mahalaga, mabuti ba tayo? Mabuti ba kayo? Mabuti ba kayo? Mabuti ba kayo? Mabuti layunin nyo? Mabuti hangarin nyo? Ay kung mabuti po layunin at hangarin natin, magkaisa na lang tayo. Tama po ba? Alalahanin natin ang mga taong makikinabang sa atin, huwag yung mga taong walang pagmamahal sa atin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi nga,
Pag nagmamahal ka sa kapwa mo marami kang pagdaraanan, ano? Katulad mo, kung di mo mahal ang nanay mo, pababayaan mo na siya. Kaya pagdaraanan mo, sakripisyo. Tama po ba? Katulad yung mga lingkod, dahil mahal nyo ang ama, tinanggap nyo ang ama, nagsasakripisyo kayo. Ano sinasakripisyo? Kung ayaw ng asawa mo, pipilit mo sarili mong pumunta rito, ano? Pagdating mo, galit ang asawa mo. Naku, sakripisyo, makikibaka ka. Pinagdaanan niyan lahat? Opo. Tinanggap man ang asawa mo, halimbawa, tinanggap man ang asawa mo na maglingkod ka dahil mahal ka, inuunawa ka. Subalit may pagkakataon yung ginagawa mo, hindi niya kayang unawain lahat. Dahil iba yung ginagawa niya sa ginagawa mo. At doon ngayon ang pakikibaka. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Yun ngayon ang pakikibaka. Ikaw na nakikibaka na gusto mo masunod mo yung atas sa'yo, hindi ngayon maunawaan lahat. Pinagdaanan ko rin po yan. Teka, maibaba. Nung bago po ako, wala pong oras nun. Kaya nawili naman ng tao. May hating gabi, may madaling araw, may bagong gabi, maghapon na. Naku, Diyos ko, parang ako nag-a-adjust ng sarili ko. Paggising mo sa umaga, si Cecil, kaming dalawa, naku, sige po, Arya, madaling-madali na. Pag nakadaloy, ganito po ako nung una Kaya akala nila, lukarit talaga ako Totoong totoo po. Teka, uupo ako kasi ganito po ako nung una ba't po hindi ako tatangoy? May nakikiusap sa akin. May nangungusap sa akin. Sino kaya yun? Demonyo? Samantalang ang sabi niya, anak, tumugon ka. Ibuka mo, bibig mo, mangusap ka. Ano po sasabihin ko? Eto po, Cecilia, hindi po ito pagyayabang. At hindi ko po ito pagyayabang. Hindi ko na po alam ito ito dinadatal Isang beses po, nagpunta kami ng Baklaran. Tama ba, Cecil? Ito po dinadatal. Hindi ko na po kasi maalala yan Wala na po ako naalala. Naririnig po tayo ng ama. Kung ano lang po ibinabahagi, yun ang maalala ko. Ngayon po, nag-LRT kami. Nakadaloy po sa akin. Di siyempre wala po akong pinagmamasdan kahit na sinong tao. Para akong bulag, wala akong nakikita. Dire-diretso po ako. Sige, dumaan ako. Makyat kami sa LRT. Si Cecil po sunod-sunod naman sa akin yan. Hindi ko po nakikita, do not enter. Kasi dire-diretso ako, kinakausap ako ng espiritu Do not enter. Naku po, may pulis doon. Si Cecil, ako po'y nakalagpas na. Si Cecil po ngayon natatakot, nag-aatubili daw. Diyos ko, do not enter, may pulis po dalawa. Do not enter. Ako po'y walang pakialam dahil nangangusap ang espiritu. Diretso ako. Sabi ko, mabilis ang lakad ko, ganyan. Ngayon po ito si Cecil. Nung makarating na po kami doon sa loob, Cecilia, ano't natatakot ka? Hindi bagat ako ang kasama mo? Ano't natatakot kang lumagpas doon? Hindi ka nila nakikita? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ako'y naniwala sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Kung di po siya nagpakita ng ganyan, naku, hindi na po ako magpapakahirap. Kasi ang dami ko nang pinagdadaanan Ang dami na. At matauhan po ako, dinala kami ng espiritu, doon pala sa Jollibee, dahil pakakainin na kami at masakit na sikmura. Eto na po si Cecil. Sabi niya, ate, nagdaan tayo doon do not enter, mga pulis. Nahuli ka ba? Hindi. Ba't ba hindi tayo nahuli? Sabi niya, baywang ko rin, kako. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po alam. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. Mamaya ka ako, wag na tayong dadaan, sigurado huli tayo. Sabi ko, totoo po yan. Doon ko napatotohanan,
Kasi sabi po sa akin, pasubali ko'y huwag kang lilinga. Diretso lang ang hakbang mo. Hindi, huwag linga-linga. Diretso po lakad ko. Nakapasok ako doon. Ay, nung pagbalik ako na lang pagkatao, hindi kami pwedeng dumaan doon. Kasi takot ako eh. Yan po ang di nyo alam. Pag matapang ang ngusap dito, hindi ko alam yon. Eh, ba't pinararatangan ako? Ba't pinararatangan ako? Nagparinig na naman eh kasi Apo Kunching. Nagparunggit na naman eh kasi pa Apo Kunching. Eh, malay ko po ba naman yan sinasabi nyo na yan eh, gayon pala kayo. Tuloy na. Naman akong alam na ganun pala. Sinabi nyo, pinarinig ni Apo Kunching. Tangan ako ni Apo Kunching. Nagparunggit si Apo Kunching. Ay, ganun ba? Eh, di ikaw yun. Tama po ba? Sa halip na hindi ko alam na ganun kayo, nalaman ko tuloy. Eh, nagalit sa akin eh. Pinarunggitan na naman ako ni Apo Kunching, pinatamaan na naman ako. Eh, paano pa akong pupunta ron? Eh, lagi na lang akong pinatatamaan. Andi, bistado ko na tuloy kayo. Eh, samantalang bilang tao, wala po akong alam. Kaya ako po binahagi ito, wika ng Espiritu na. Eto dinatal sa akin. Eh, nakaganyan po ako. Ayan na naman ka ako mga chismosa. Naku! Anak, sulong, basbasan mo, pakikita ko eka sa kanila, totoo sinasabi mo, tindi ka eka. Sinungaling. Alam niyo po, bakit ko binabahagi ito? Yan ang minimensahe sa akin ngayon eh. Huwag akong tumugot! Huwag akong tumugot! Naintindihan niyo ba mga alagad? Kung hindi po sa mensahe na yan, ayaw ko na eh. Kasi mahirap. Nagpapakatapat ka. Totoong-totoo ka. Bakit yung mga huwad hindi tapat? Ang alam lang nila yung sarili nilang damdamin, nasasaktan sila. Ginawa naman nila'y kasalanan. Eh bakit po ba kung kasalanan ko ba yun? Wala ka nang ginawa kundi magpakatotoo. Wala ka nang ginawa kundi magpakaganap. Ayaw mo nang talikuran. Gusto mo nang gawin ng para sa Diyos. Pero inaagaw ka ng tao, gusto kay agawin. Pero alam niyo po ba, ang sabi, huwag akong tumugot. Kayo tutugot. Kayo walang nangungusap na huwag tumugot. Eh, demonyo ka. Ikaw, kapatid na Per, walang nangungusap sa iyong huwag tumugot. Ha? Meron, kaya siya nandyan. Eh, ikaw, kapatid, may nangungusap. Kayo, may nangungusap sa inyo, huwag tumugot. Eh, sino yun? Ay, Diyos ko. Lalo na yung umuulan na ganyan. Kahit wala kang ulam, masarap matulog. Di po ba? O sige, inandugan ka. Kapatid, mayaman na ba ako? Masarap maglingkod po. Tandaan po ninyo. Ikaw, kapatid, nakinabang ka na ba dito? Ah, hindi ka pa nakikinabang. Teka nga, makinabang ka. Nabagsak tuloy. Hindi ka pa nakinabang. Ano ba'y pakinabang na alam mo? Nalaman, binahagi sa akin, anak, ipaunawa mo, ang alam niyang pakinabang yung ostya. Nakinabang ka ba eka? Ibig sabihin, sumubo ka ba ng ostya? Eh wala nga ostya dito, pero yung katawan nandito. Buhay ba nga ba? Ang ibig sabihin, may natanggap ka na ba? May natanggap ka na ba?
Hindi ostya. May tinanggap ka na ba sa Panginoon? Dito. Lumigok na naman. Ang ibig ko sabihin, kumusta ka na ngayon? O ede may tinanggap ka na. Ayun, walang ostya rito. Na-get mo rin. Buhay ba ang Diyos? At alam niyo po ba ang naglilingkod kung ano yung kasiyahan niya? Yung kapag nakikita niya yung mga pinaglilingkuran niya, masaya. Yung hindi ka naman manggagamot, ba't gumaling siya? Hindi ka naman Diyos, bakit nagbago siya? Ang nakakapagtaka po, bakit walang nagbabago? Sa matigas ang ulo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O ikaw ba, nakinabang ka ba? Marami. Ako ang pakinabang ko, parang gusto kong umunat ng ganito. Alam niyo po ba kung ba't ganito ako? Kaya sabi ko, Panginoon, palayain mo naman ako sa pagbebendisyon doon. Yung silya ko po kakoy, napapaganyan. Parang tuloy. Pakiramdam ko, nakaganyan na ako lagi. Ginaganyan mo lang ako, Panginoon. Ginagaya mo ako sa Lord of Pardon. Sabi ko, Panginoon, di kita kaya. Di ko kaya ginawa mo. Hindi ko po kaya. Kaya kung ano lang binibigay mo sa akin, yun lang ang kaya ko. Hindi ko naman na nakipakakaya sa iyo, hindi mo kaya. Aba, oo nga naman, ano? Tama ba? Totoo ba? O ikaw ba nakinabang ka dito? Nakinabang siya. Kala ko wala. Hindi po, kaos siya. Kailan ka makikinabang? Pag nagpunta sila bukas. Saan ka pupunta? Mamaya, makinabang ka, may misa. Maghintay ka ba? Ikaw naman pala problema Kung ayaw mo, di walang mangyayari. Buhay ba nga ma? Kapatid, mahirap pag-aralan ang salita ng Diyos. Pakatandaan nyo. Mahirap dayain. At lalong napakahirap memoryahin. Kung matalino ka man at na-memorya mo, ikaw yun, magaling ka. Pero ako po, hindi ko kaya. Baka, pag minomorya ko yan nakaisang istansa ako tulala na ako. Bakit po? Yun, pumalakpak siya. Tulala. Bakit po? Sapagkat, mahirap nga. Memoryahin mo, di mo naman sinasabuhay. Anong silbi? Tandaan mo na lang kung ano binibigay ng Diyos sa iyo, gawin mo. Di ba mas mainam? Tama po ba yon? Mga minamahal, kung ibabahagi ko pa sa inyong lahat, sabi nga ng Panginoon, baka sabihin naman ninyo pero kayo ba'y wala pang nakitang hiwaga? Wala kayo nakikitang himala? Si architect, siyang buhay na patuto. Itong dambanang ito, kapampangan tuloy. Itong dambanang ito, itong altar na ito, itong retablo na ito, ilang tibagir 3. Bakit po? Yan ang patotoo niya. Tandaan mo, anak. Habang hindi tinitibag ng tao sa puso't isip niya, ang katotohanan ay hindi ako ang papasukin at papasok sa kanyang buong katawan, ay hindi ako mabubuo sa kanyang pagkatao. Tama ba? Kaya pag may mali, tibag. Pag may mali, tibag. 3, buo. Buhay bang Diyos? Mga kapatid, mahirap lang kapag inisip mo. Ngunit gawin nyo, madaling gawin ang magbago. Mahirap kalabanin ang sariling damdamin.
Lalo na nagpupuyos ang damdamin mo, talagang susundin mo yan. Ngunit ang tanong, kapag sinunod mo ba, mapapabuti ka o mapapahindi ka mabuti? Dapat pinagninilayang lahat po yan. Kapag may gusto kayong gawin, isipin nyo muna. Huwag yung gagawin nyo na agad. Pakaisipin nyo muna upang hindi kapag katapos noon, kayo rin ang mahirapan. Ngayon, halimbawa, dumulog ka, Panginoon, nararapat po ba ito? Kung nararapat po, ibigyan mo ng paraan. At kung ito po ay dapat, ito po ang maganap. Binigay. Pagkatapos sa kabila ng binigay, binigyan ka ng pagtubok. Hintayin mo siya pa rin ang iyong kaagapay. Ganun pala. Tulad ni Moises, tulad ni Abraham, tulad ni Tobit, sumunod lang sila sa Ama. Sinunod lang nila ang Ama. Wala silang kasalanan sa ginagawa nila. Ang tao ang may kasalanan, pero sila nagdudusa. Naunawaan nyo na ba ngayon ang lingkod? Wala kayong kasalanan. Kayo nagdudusa. Pero bakit? Bakit nakalalaban? Bakit matatag? Bakit nakababahagi ka pa? Sapagkat ang Diyos na nasa sa iyo ang nagbibigay tibay at katatagan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ang kailangan. Siya ang maghari sa iyo, siya ang manguna sa iyo, siya ang magkaroon ng kabuluhan sa buhay mo. Sapagkat siya ang magbibigay kabuluhan sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Mga minamahal, kapag may dumaratal na mga pagdalisay, ang alalahanin nyo yung mabuting ginawa ng Ama sa buhay nyo. At kapag naalala nyo yung mabuti, maiwawaksin na ninyo yung maganda, ang siyang tatanggapin nyo, at ang masama ay din niya matatanggap. Katulad mo. Dinala ka sa dakong ito para maging isang halimbawa ka sa bilang asawa, bilang babae, at sa bilang shepherd, sa pagpapatibay, pagpapatatag ng iyong kapwa. Dinala ka sa dakong ito para maging matibay ka, nakalimutan mo yung nakaraan mo at pinakikita mo nang sinuko mo ang Ama, ang tinanggap mo, sinuko mo sa buhay mo siya, na-reverse ka. Di ba? Iba, bumaligtad. Tulad mo, nag-aral ka, architect ka, ba't kailangan mo pang pumarito? Kung wala ka nararamdaman, di ba ang gagawin mo na lamang ay magpalago ng iyong pinag-aralan? Siya. Ikaw. Ang tanong, sa kabila ba ng mga pinagdaraanan nyo, di ba kayo nakatatawid? Kaya nga sinabi, anak, kung ang mga binigay kong kasama mo, ang lahat sila'y gagawa ng mabuti at walang magiging dulot sa iyo ng magpahirap, magpasakit, paano mapapatotohanan ako sa iyo? Ginawa rin ito sa akin ang mga panahon ko. Ang 72, ilan ang natira? At ang 12, ilan ang natira? Ang 13, ilan ang natira? Sa makatwid, 2 wukdo. 72, natiray 13, 13, natiray 12. Ngunit wala na ako, anak, tandaan mo, ang espiritu ko na lamang ang sumasay